Kampo ta mga igsoon, salamat ta sa Ginoo sa iyahang grasya ug sa iyang gugma ug sa balaan nga espiritu nga iyahang gi bubo kanato karon sa atong pagtuon, pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Kamahanan nga mahan niya kami nagaduol kanimo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga imong bugtong anak. Lord, kamhi kami sa balaan nga espiritu karon o Dios o God, among mga pag-ampo Ginoo sa matag usa kanamo Ginoo nga hibaw mi Lord nga hapit na imong pagbalik ug gikinahanglan kaming magdinisigay matag usa kana nga matag usa kanamo padayon kami sa unahan Ginoo, dili kami moatras apan moabante kami sa unahan Ginoo kay hibaw mi nga duol na gayud ang imong pagbalik. Amahan among mga pag-ampo karon nga padayon ikaw magagunit sa among makinabuhi, padayon ikaw magapanalangin sa among makinabuhi ug bisan pa man amahan sa among pagtuon karon sa imong pulong. Tabangi kami itugot ang balaan nga espiritu Ginoo Lord God, kamoy magapuno sa matag usa kanamo nga among masabtan ang imong pulong Ginoo. Ug Lord, nagampo kami nga ang Holy Spirit o Dios o God buhikap sa matag usa kanamo Ginoo ug bisan pa sa among mga panglawas Ginoo moayo ang balaan nga espiritu o Dios. Ibaw mi Ginoo Lord God nga naa ka sa bisan asa nga mga dapit, amo mga pag-ampo nga imuhang pakusgan ang signal Lord sa mga internet karon Ginoo sa bisan asa nga mga lugar nga aron ang imong makatawhan maka-apil gayud ang tanan o Dios sa among Zoom Bible study karon Ginoo. Among gihalad ang among panagtigom diha kanimo, ang among paghisgot sa imong mga pulong karon. Padayon ikaw o Dios magaministeryo sa matag usa kanamo sa imong pulong sa Holy Spirit ug bisan pa man o Dios paglig-on ang kaming bubuan sa gahom sa balaan nga espiritu Ginoo. Daigon ka, simbahon ka, pasalamatan ka Ginoo. Imo lamang tanang dungog, himaya gahom ang sa kangturan. In Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Maayong gabi tanan. Diha sa Genesis chapter 1, nagaingon din ni ang word sa Ginoo. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. God bless His word. Na maghisgot kita karon ani gabi una bahin sa Holy Spirit. Ga dinhi atong nakita nga ang Holy Spirit bisan pa sa panahon sa sinugdanan pagyud sa paghimo sa Ginoo sa langit ug sa yuta, naglihok na ang balaan nga espiritu. Diha na siya nagalihok ug bisan pa gani sa pag-ingon sa Ginoo, let us make man in our image. Silang tulo ang nagstorya ani. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nagsabot sila nga maghimo silang tao sama sa ilang panagway. Dinhi atong makita nga ang Holy Spirit nagalihok na gyud ni siya sukat pa sa sinugdanan. Ingon dinhi, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ang Holy Spirit milihok na ni siya daan panahon pa sa creation. Na atong makita dinhi, the Holy Spirit is a divine personality who has a definite function in the world. Ang balaan nga espiritu usa kini siya ka divine personality ug naapil ni siya sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Atong makita diha nga unsa ang trabaho sa Holy Spirit. Panahon pa sa sinugdanan, diha na siya, naglihok na siya daan. Nga ang function niya,
definite function sa tibuok gyud kalibutan. Ingon dinhi, the study of the scripture reveals that the Holy Spirit has been very active. The study of the scripture reveals that the Holy Spirit has been very active. So atong makita nga sa pagtuon nato sa balaang kasulatan, ato nakita dinhi nga ang Holy Spirit active kay siya sukad pa sinugdanan hangtod sa atong panahon karon nga ang Holy Spirit nagalihok ni siya tibuok kalibutan. His activity has been shown in regard to the universe and the people on the earth. His activity has been shown in regard to the universe and the people on the earth. Atong makita nga ang activity sa Holy Spirit igsuon higala, atong makita bisan pa tibuok universo nagalihok ang Holy Spirit ug sa mga tao, tanang tao sa tibuok kalibutan. Atong makita dinhi nga ang kanang tao nga makadungog sa gospel unya mohilak siya, makapahinuklog siya, maginulsol siya sa mga sala, maunay nagpasabot nga gihikap siya sa Holy Spirit kay ang conviction igsuon gikan na sa Holy Spirit. Mohikap sa kasing-kasing sa tao ug mauna nga mahibong lang ka nga ang imong gisangyawan, mohilak, ang imong gisultian bahin ni Jesus, mohilak, ang imong gisultian bahin ni Jesus, makahinuklog siya ug wa siya laing mahimo. Maura gyud ang pagdawat ni Jesus as Lord and Savior sa iyang kinabuhi. So mao na siya usa na sa work sa Holy Spirit. Ingon dinhi, since Pentecost, his ministry has changed somewhat with regard to believers. Panahon sa Pentecostes, ang ministry sa Holy Spirit nausab. In the Old Testament, the Spirit had come and go ministry. In the Old Testament, the Spirit had a come and go ministry. At Pentecost, He came to indwell believers and abide in the living church of Jesus Christ. Na mao ni kalainan. Sa Old Testament, ang Holy Spirit, ang iyang ministry is come and go. Unya, pag-abot sa Pentecostes, sa New Testament, ato makita din nga ang Holy Spirit mupuyo na siya, indwells believers and abide in the living church of Jesus Christ. Mupuyo siya sa simbahan, sa buhing simbahan ni Ginoong Hesukristo. Mao ni naka-diferensya sa kaniadto sa Old Testament o sa New Testament. Na in the book of Judges chapter 6 verse 34, ato makita din nga nag-ingon, but the Spirit of the Lord came upon Gideon. So ang Holy Spirit niabot kadto ni Gideon ug mao to nga ang misyon ni Gideon natuman niya na napildi nila ang ilang kaaway nga gamay ra gyud kayo sila pero napildi nila ilang kaaway unsay ngano man unsay hinungdan tungod kay ang Holy Spirit niabot ngadto ni Gideon. So mao na nahitabo sa Judges. Sa 1 Samuel 16:14 naingon sa diha, but the Spirit of the Lord departed from Saul. So mao na nakalainan come and go. Na atong makita din nga kini nga bersikulo sa 1 Samuel, ang Holy Spirit nibiya ni Saul. Karon nibiya man ang balaan nga espiritu ngadto ni Saul. Kay si Saul wa man siya musubay sa pamalaod sa Ginoo o sa pamaagi sa Dios. Wa man siya musunod. Nisupak man siya, so di man na pwede igsuon nga diha sa kasing-kasing sa tao naa diha ang sala niya naa sa ang Holy Spirit, di man na pwede. Mao bitaw na nga sa dihang mutuo ang tao ni Jesus ug iyang dawaton si Jesus as Lord and Savior sa kinabuhi, mao na nga tangtangon sa Ginoo ang sala diha sa kinabuhi sa tao. Unya iyatang hugasan pinagi sa iyang mahal nga dugo
ug ana pa diha igsuon musulod ang Holy Spirit sa atong makinabuhi. Kini ang nahitabo ni Saul kay misupak siya sa sugo sa Ginoo, wa siya musunod. So ang nahitabo ang Holy Spirit ni depart ni Saul. Depart niya. In the book of Judges 11:29, Judges 11:29, ingon diha, then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Atong makita igsuon nga sa kinabuhi ni Jephthah nga sa dihang niabot niya ang Holy Spirit, atong makita nga si Jephthah daghan siya mga napatay sa panahon sa gubat sa iyang panahon. Na ngano man nga kung imong tanaw si Jephthah usar sad ka ordinaryo nga tao sama nato, pero nakapatay siya daghan nga tao sa usa lang ka gubat. Nga makaingon ka nga murag di katuhuan sa ordinaryo nga hunahuna sa tao, imposible kaayo unsa may naan ni Jephthah nga nakapatay siya daghan kayong mga kaaway nila sa usa lang ka gubat nga ordinaryo ra man siya nga tao sama nato. Tungod kay ang hinungdan, the Spirit of the Lord came upon Jephthah. So mao na hitabo igsuon sa kinabuhi ni Jephthah nga sa dihang niabot niya ang Holy Spirit, napildi nila ang ilahang kaaway. Sama sad ni Gideon, mao sad na hitabo ni Gideon sa dihang niabot ang balaan nga espiritu ngadto ni Gideon, napildi sa nila ilang kaaway ug daog sila sa gubat. So mao sad na sa atong kinabuhi higala igsuon nga nagpasabot ni nga ang Holy Spirit importante kaayo sa atong makinabuhi. Isip simbahan ni Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan nanginahanglan kita sa balaan nga espiritu. Musugot kang sa dili nanginahanglan kita sa Holy Spirit igsuon. Ngano man kay ang Holy Spirit ug si Jesus dili pwede buwagon. Ang Holy Spirit ug ang Church ni Jesus Christ dili pwede buwagon. Kuyog na igsuon nga kinahanglan diha sa simbahan ni Ginoong Hesukristo sa tibuok kalibutan ug apil ta ana sa tibuok kalibutan nga simbahan sa atong Ginoo, apil ta ana igsuon matag usa nato apil ta ana sa Church of Jesus Christ tibuok kalibutan nga kinahanglan nga ang Holy Spirit maog yun ang nagapanglihok sa taliwala sa matag simbahan. Kay kung dili mulihok ang Holy Spirit sa matag simbahan igsuon, kana nga simbahan patay na nga simbahan. Ngano man kay nagdag kinabuhi igsuon mao ang balaan nga espiritu. Dagdag kini siya kinabuhi nga mulihok sa matag kasing-kasing sa mga tao nga ang mga tao mabuhi sila diha sa Ginoo. Amen. Na dinhi sa Psalms 51 verse 11, Psalms 51 verse 11, take not thy Holy Spirit from me. Take not thy Holy Spirit from me. Na si David ni igsuon, niabot ang time nga si David nakasa siya sa Ginoo ug usa sa iyang ang nakanindot lang ni Haring David kay naghinulsol gid siya sa iyang mga sa, nagpasting siya, gibutangan niya abo ang iyang ulo, nagsinina siyang sako ug nagpuasa siya. Unya usa sa iyang prayer, take not thy Holy Spirit from me. Maunay prayer ni David. Ngano man, ibaw si David nga sa diyang muhawa niya ang Holy Spirit, mapareha siya ni Saul. Kung sa may nitabo ni Saul, paghawa sa Holy Spirit niya. So niabot ang time nga si Saul, namatay gid siya. Nawa na siya sa pagkahari ug si David na ang nipuli. Mao ni nga nakita ni Haring David nga kung ang Holy Spirit sa iyang kinabuhi, gid siya. Mao na nga usa sa iyang prayer, kagusto siya nga mahibalik siya sa Ginoo. Ngay siya pasaylo sa Ginoo sa iyang mga sala ug maingon siya, take not thy Holy Spirit from me. Ayaw kuhaa, Lord. Lord, kung mahimo ayaw kuhaa ang balaan nga espiritu diri sa akong kinabuhi. Ayaw, Lord.
Mauna iyang prayer igsuon kay nakita nato nga si Haring David nakasabot siya nga kung ang tao dili siya gamhan sa Espiritu Santo, wa gid siya igsuon. Wa gid siya sama ni Jesus. Pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, duha ka baptism ang iyang nadawat. Baptism sa water ug baptism sa Holy Spirit. Ganun ang inanglan siya sa baptism sa Holy Spirit. Tungod kay nagpakatao siya, gihukas niya ang iyang pagka-Dios, gibilin niya sa langit ang iyang gahom, tanan ang iyang pagka-Ginoo, iyang gibilin dito, mianhi siya, nagpakatao. Ug mao tong nanginhanglan siya sa baptism sa Holy Spirit. Mao to atong time nga niduol siya ni John the Baptist para magpabautismo sa tubig. At the same time, nabaptize siya sa Holy Spirit. Unsay purpose sa baptism sa Holy Spirit? Ang purpose sa baptism sa Holy Spirit nga pun-on kaniya, lukpon niya ang imong tibuok kinabuhi aron maggamit kaniya sa buluhaton sa Ginoo. Mao to si Jesus nga sa iyahang panahon daghan nga mga milagro, daghan mga kahibulungang butang nga iyang nahimo tungod kay dili to siya kay tao naman siya atong nagpatao man siya. Ang Holy Spirit nga diha niya mo'y nag-control. Mo'y nag-control niya. Mao to nga nahimo niya ang mga butang nga dili mahimo sa tao kay nagpakatao biya siya. So sama nato sa nagitawag sa Ginoo, mao sad igsuon nanginahanglan ta sa baptism sa Holy Spirit. Nanginahanglan ta sa lihok sa Holy Spirit sa atong makinabuhi. Importante kay na kay ang mga Old Testament nga mga tao nakakita gid sila nga unsa gid ka bililhon ug unsa ka importante ang Espiritu sa Dios nga manaa sa ilang kinabuhi. Nya diha sa John 14:16, John 14:16, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Na mao ni nagkadiferensya sa Old Testament o sa New Testament. Nga ang Holy Spirit igsuon, tungod sa si Jesus nagpray siya sa Amahan, nga ipadala ang manlalaban o magtatabang helper, nga mao ang Holy Spirit. He may abide with you forever. Magpabilin siya diri kanato hangtod sa kahangturan. Mao nay promise ni Jesus ug mao na iyang prayer ngadto sa Amahan. 17, the Spirit of truth. So mao din ang helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells in you, and he will be with you. Limang kaana, ang Holy Spirit ko mo dwell, musud siya diri nato, and will be in you. Musud siya diri sa atong kinabuhi. Mao nay naka diferensya sa atong time karon kaysa kaniadto. Dinhi ato makita nga ang Holy Spirit musod siya sa atong kinabuhi. Mao ni ang prayer ni Jesus. I pray the Father, and He will give you another helper. Tagaan ta niya og magtatabang, namutabang nato. Kay ang gisangon sa Ginoo nato nga trabaho di na sayon. Mo nang nanginahanglan tagtabang sa Holy Spirit. Ay ang sugo na to, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Pero ang muhikap sa tao, ang mukonvict sa tao, ang Holy Spirit, ang muayo sa tao sa ilang mga sakit, ana nga time ang Holy Spirit. Muna nang inanglan ta sa tabang sa balaang Espiritu.
The Spirit of truth, whom the world cannot receive. Di madawat sa kalibutan. Pero, madawat nato nga naman kay nakailata niya. Amen. But you know him, for he dwell with you. He dwells with you. Mupuyo siya diha. O si Paul, niingon sa siya nga to sa Corinthians nga, wabo mo mahibaw nga kamo ang templo sa balaan nga Espiritu. O ang balaan nga Espiritu naa diya sa sud ninyo. So mauna, tinuon na, ang Holy Spirit na. May buong lang ka nga, inig-share ni mo sa word sa Ginoo, sa gospel, may buong lang ka, kayong ka nga, diin man to mga pulunga ako na-share, daghan naman kayo kong nasulti ato, ang Holy Spirit na. Ang Holy Spirit nga naan ni mo, maunay ni tabang ni mo nga, ma-share gid ang pulong, ma-share ang gospel, ngadto sa mga tao nga, wala pa dungog sa gospel, sa bahay ni Jesus, nga si Jesus manluluwas. Ang Holy Spirit na, ug mao na nga mahibong lang ka, nga unsay buhaton sa Holy Spirit, sa panahon nga mutikang ka sa unang lakang ug moingon ka nga, yes Lord, kunya imong i-share ang gospel, igsuon, mahibong lang ka. Nga ang Holy Spirit naa di ay, tuo ka nga wa kay kuyog, kay ikarang usa, sa imong Bible study o sa unsa man nga mga kalihukan nga nilakaw ka, outreach, nilakaw ka, ikarang usa. Tuo ka ikarang usa, pero naa day ang Holy Spirit nag-uban nimo. Naghimo, siya may naghimog mga milagro. Siya mo'y naghikap sa mga tao, siya mo'y nagpatak-om sa mga baba sa mga leon, mga tao nga mga debatista nga wala laing trabaho, maorgid ang pagdebate sa pulong sa Ginoo, ug uban pang mga gustong mobalda sa imong pag-share sa gospel, ang mapatak-om anak nila, ang mupakgang anak nila, maong Holy Spirit. Muna, importante kayo ang Holy Spirit igsuon sa atong mga kinabuhi. Tamo niya. Okay. In relation to the believers, unsa man ang relasyon sa Holy Spirit diri sa mga believers. Number one, he assures the believer of sonship and makes him son-like. Number one, he assures the believers of sonship and makes himself son-like. Romans 8:16 to 17. Roma 8. Roma 8. Nagaingon ni, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Na ang Holy Spirit igsuon sa diyang mo dwell na siya nato sa mga believers, kita nga mga katawhan sa Ginoo, iyahang ipahibaw nato nga kita anak tas Ginoo. Papa mo diya, bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. So atong makita din ni igsoon nga ang Holy Spirit maoy nipahibaw nato nga kita mga anak nata sa Ginoo. Amen. Galatia 4:6. Galatia 4:6. And because you are sons, God has sent forth
the Spirit of His Son into our hearts, crying out, Abba, Father. Crying out, Abba, Father. Di magita kasangpit niya gamahan hangtod di ta mahimo niyang anak. O ginay number 1 nga qualification igsuon. Unas tanan, mahimo sa kang anak niya, una ka makasangpit niya, Abba, Father. Amahan, our Father who art in heaven. Abba, Father, meaning the source of everything. Abba, Father, amahan, namo nga naa sa langit. Makasangpit na taniyag amahan, ano man, kay ang Dios nagpadala diri sa iyang balaan nga espiritu diri sa itong kasing-kasing. Diri gisud sa itong kasing-kasing. Unsaon man ipagkahitabo? Number 1 nga pangutana, unsaon man nato pagkahimong anak sa Ginoo? Naay ikasulti anak si John 1. John 1:12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, and to those who believe in his name. So dunay duha ka butang nga gisgutan ni John dinhi. Sa kadaghanan nga midawat ni Jesus ug mituo ni Jesus, sila gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. He gave the right to become children of God. Mao na siya igsuon. Gihatagan tag katungod tungod sa atong pagdawat ug pagtuo ni Jesus. Ato siyang gidawat sa atong kasing-kasing, naghinulsol ta sa atong mga sala, nangaytag pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, ug ato siyang gidawat. Receive Jesus. Ato siyang gidawat sa atong kasing-kasing. Unya ikaduha, nituo ta niya sa unsang paagi nga ang iyahang pagpalansang sa krus para ni sa ato ang kaluwasan. Nga ang iyahang dugo nga miagas kadto sa krus sa Kalbaryo mao ni naghugas ug nagpapas sa tanan natong kasalanan. Mituo ka. Ug sa diyang mituo ka ug midawat, gihatagan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. Unya niabot nimo ang Holy Spirit. Pag abot sa Holy Spirit, siya mo'y mo prove nga ikaw anak na ka sa Ginoo. Ug sa diyang nahimo kang anak sa Ginoo, matud pa sa atong gibasa sa Romans 8:16 to 17 o Galatians 4:6, matud pa diha nga iyatang gipahibaw nga anak na ta sa Ginoo. Ngano man nga nahimom tang anak na sa Ginoo, kay dili na ta anak sa yawa. Ngano man kay kaniadto anak ta sa yawa. Sige tag pagpakasala, sige tag pamakak, unsa pa na diha nga mga butang nga atong gihimo kaniadto pagpakasala, naglunang ta sala, pero sa diyang gidawat na nato si Jesus, nahimo na tang anak sa Ginoo. Mo nang suko ang yawa sa mga Christians kay iyahaman ta ng mga tao kaniadto niya nibali man ta na naman ta karon ni Jesus. Ug ingnay mong tupa diya nga iya na ka sa Ginoo. Anak na ka sa Ginoo. Anak na ka sa Ginoo. O sa dihang moabot ang Holy Spirit diya nimo, siya ang mopahibaw nimo nga anak na ka sa Ginoo. Amen. So number 2, mao to number 1, ang Holy Spirit mao ni siya mo pahibaw na to nga anak na ta sa Ginoo. Number 2, He seals the believer as a pledge or earnest of future glory. He seals the believers as a pledge or earnest of future glory. 2 Corinthians 1:22. Silyuhan ta niya. Ang silyo sa mga believers igsuon,
kita nga makatawad sa Ginoo mao ang Holy Spirit. Corinthians, ikaduhang Corinthians. Ikaduhang Korinto 1:22. Who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Hallelujah. Ingon dia, who also has sealed us, iyatang gisilyuhan, and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Iyang gihatag ang Holy Spirit diri sa atong kasing-kasing. Hinumdumi ha, diri sa atong kasing-kasing. In our hearts as a guarantee. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Bantay mo diya kay daghang tag bersikulo nga giisgutan diri. Suwat na ninyo diya. Ephesians 1. Okay, Bible study mo ni. So ilista ninyo na kay ma-share sa ninyo sa inyong mga Bible study. In Him also trusted. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, and you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kung balikon, in Him you also trusted after you heard the word of truth, sa diyang nakadungog tas pulong sa kamaturan, the gospel of our salvation or your salvation. Ang maayong balita sa kaluwasan. In whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Gisilyuhan ta sa balaan ng Espiritu. Na ato makita igsoon nga dito sa Book of Revelation na ay marking dito, na ay silyo dito ang yawa. Yan gitawag na to og the mark of the beast. Nasa Revelation chapter 13 ato tanawon ka diyo. Verse 16. Chapter 13 sa Book of Revelation. Verse 16. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark of their right hand and on their foreheads. And that no one may buy or sell except those who has the mark of the name or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. And his name is 666. Mao na ang mark of the beast. 666. Iyahang ipalakaw sa tibuok kalibutan nga kinahanglan gyud nga magpamarka ang tanan, magpapatik ang tanan. Small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark of their hand or right hand and on their foreheads. Pero ang gisulti dinhi sa Corinthians, Ephesians, ang atong patik igsoon, ang silyo nato mao ang Holy Spirit. Mao ang Holy Spirit. Mao na nga importante kay igsuon ang Holy Spirit, kay mao ni ang atong patik. Kakinahanglan kita ang mabaptize sa Holy Spirit. Maora ni nga Holy Spirit igsuon nga nadawat ni Jesus ngadto sa Jordan River. The same Holy Spirit. The same Holy Spirit nga nadawat ni Jesus 2,000 years ago ngadto sa River Jordan, sa dihang nabaptize siya ni John the Baptist sa tubig,
Igsuon na dawat sa niya ang baptism sa Holy Spirit. Maura ni nga Holy Spirit nga nagalihok karon sa atong panahon. Nagalihok kaniadto 2,000 years ago ug nagalihok gyapon sa atong panahon karon. Way laing baptizer sa Holy Spirit is Jesus Christ. Mao nang nag-ingon ang Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus, way pagkausab, way pagkabalhin, mao gyapon siya kaniadto karon ug sa unahan. Kaniadto nagbaptize siya sa Holy Spirit, karon nagbaptize gyapon siya sa Holy Spirit. O ugma sunod adlaw, sunod pang tuig, magbaptize gyapon siya sa Holy Spirit igsoon. Una, nanginhanglan ta sa baptism sa Holy Spirit. Kinahanglan ta magpapuno sa Holy Spirit sa atong makinabuhi. Diha sa atong mga prayers, diha sa atong mga pag-ampo igsoon kada adlaw sa atong panahon nga dili na to na makuha automatic. Why automatic? Kinahanglan na daily process. Daily process. Kada adlaw na nga imong pagduol sa Ginoo, basa sa iyang pulong, pagpamalandong sa iyang pulong, paghigugma sa iyang pulong, ug pagpapuno sa Holy Spirit diha sa imuhang kwarto o asa kadapit nga magpapuno ka sa balaan nga espiritu kada adlaw sa imong kinabuhi igsuon kay mauna ang importante arong panahon na. Ngano man kay ang Holy Spirit mao nang atong silyo. Ingnay mong tupad dia, silyo. Silyo. Ang Holy Spirit mo ni atong silyo. Kung ang kalibutan dunay mark, dunay marking, dunay marka, dunay patik, igsuon ang makatawan sa Dios, ang mga anak sa Dios, dunay silyo sa Holy Spirit. Silyohan ta, tatakan ta sa balaan nga espiritu. Nga unsa nga tatak? Pag matuod nga ikaw anak sa Dios. Ikaw anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 3, He fills the believer with Himself, giving a victorious life. He fills the believer with Himself, giving a victorious life. Ang mga magtutuo, kita nga iyahang mga katawhan, mga believers, mga magtutuo, pununta sa Holy Spirit. Pununta niya sa iyang kagalingon, sa balaan ng Espiritu. Sama ni Jesus, nagigamhan siya sa Holy Spirit o gida siya sa Holy Spirit kadto sa wilderness. Unsay purpose nganong gida siya sa Holy Spirit kadto sa wilderness? Sa diyang nabaptize siya sa Holy Spirit, gikan sa Jordan River, gida siya sa Holy Spirit kadto sa wilderness. Unsay purpose? To be tempted by the devil. Aron tintalon sa yawa. Motoy purpose kanang gida siya sa Holy Spirit. Gitistingan siya. Gida ngadto sa wilderness to be tempted by the devil. Og unsay resulta? Midaog si Jesus batok sa yawa. Ngano man puno siya sa Holy Spirit. Ang nag-control sa iyang kinabuhi mao ang Holy Spirit. Nagpuasa siya 40 kadlaw, 40 kagabi. Sa ordinaryong tao, igsuon lisod gina. Di lang gani ka kakaon o usa ka kananan, magkurog-kurog na gani ka. Oh, tinuod na. 2 ka kananan, 3 ka kananan, ana. Lisod na. Kanang gitawag og fasting, isod na siya. Pero sa dihang naa na to ang Holy Spirit, mahimo na to na. O to Jesus. Nahimo niya ang pagpuasa 40 kadlaw o 40 kagabi tungod kay naa niya ang Holy Spirit. Gitabangan siya sa Holy Spirit. Gano man, mo may trabaho sa Holy Spirit. Helper, comforter, magtatabang, magdadasig. Mao man ang trabaho sa Holy Spirit. Tabangan ta niya. Di na to makaya, pero mahibong ka makaya nimo ngano man kay gitabangan ka sa Holy Spirit. Tabangan ka sa balaan nga Espiritu. Mao na yang trabaho igsoon. Mao na nga atong makita nga
punon ta niya. Mao to si Jesus, idaog siya batok sa yawa. Inkwentro gyud. Inkwentro gyud sila sa yawa. Bag-o lang siya na nabaptize sa water, bag-o lang siya nabaptize sa Holy Spirit, dito din sa wilderness, sangka din sila. Pero napildi niya ang yawa. Kung sa igigamit niya, nga hinagiban, batok sa yawa, Word of God, pulong sa Ginoo. Kada tubag ni Jesus, batok sa yawa, moingon siya, it is written. It is written. It is written again. Mao na iyang sulti. Nasuwat na. Nasuwat na, meaning naa sa Bible, naa sa balaang kasulatan, nasuwat. Nasuwat na. Recorded na, di na mapapas. Naas pulong sa Ginoo. So ang iyang sangka, gitira niya sa yawa, mao ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Which is the Word of God. Pulong sa Dios, mao iyang gitigbas. Kunya, puno siya sa Holy Spirit, controlled by the Holy Spirit, o ang yawa wa nakasugakod, may karatil og dagat. Tulura ka word ang iyang gisulti. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So makita na to igsuon nga gikinahanglan gid kaayo sa tanan nga mga magtutuo ang balaan nga espiritu. Ingnay mong tupad diha, gikinahanglan gid nato ang Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Karong panahon na igsuon, gikinahanglan gid nato ang balaan nga espiritu. Ug mao ni ang mga trabaho sa kinabuhi sa mga magtutuo. Usa ni sa mga trabaho sa Holy Spirit, katong number 1 nga iyahatang pahibaw-on nga anak ta sa Dios. Una ay pagduha diya, anak ka sa Ginoo. Unya siliuhan ta niya, ikaduha, siliuhan ta niya, tatakan ta niya. Ikatulo, punon ta niya sa iyang presensya, punon ta niya sa iyang kaugalingon, Holy Spirit. He fills the believer with himself. Punon ta niya, giving a victorious life. Tagaan ta niya og magmadaogon nga kinabuhi. Acts 1. Buhat. Verse 4 to 8. Acts 1 verse 4 to 8. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which is, he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, then they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or the season which the Father hath put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Ato makita din na, but you shall receive power. Madawat ninyo ang gahom. Unsay purpose? To live a victorious life. Aron magpareha ni Jesus nga gipildi niya ang yawa, mausad kita igsuon mudaog ta batok sa yawa, sa mga teknik sa yawa, mga lipat-lipat sa yawa, mudaog ta tungod sa Holy Spirit nga naa sa atong makinabuhi. Niabot sa atong makinabuhi. Na-baptize ta sa Holy Spirit, kung ningon siya niya, but you shall receive power when the Holy Spirit
has come upon you. Sa diyang ang balaan nga Espiritu moabot diya kaninyo. Ug mahimo kamong akong mga saksi. Diya sa Jerusalem, diya sa Judea, diya sa Samaria, ug sa kinatumian sa kalibutan. Unsay pasabot ana? Sa atong time karon ang imong Jerusalem mao na ang imong baryo. Asa ka nga baryo karon na bilong. Asa ka nagpuyo dapita kana nga baryo nga imong gipuy-an, sityo ba o unsa na baryo. Naa ka diha mao na ang imong Jerusalem. Ang imong Judea sunod baryo. Mao na imong Judea. Ang imong Samaria sunod na sad naganamanam kalayo. Sunod na sad lungsod, sunod na sad nga city. Dana. Oh. Mao na imong Judea. Imong Samaria, imong Jerusalem asa ka nagpuyo. Mao na imong Jerusalem. Ya, sunod syudad, mao na Judea, sunod nga syudad Samaria o ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Mahimo kang saksi. Unsa man ang saksi? Dili saksi ni Huba. Saksi ni Ginoong Hesus. Nga imong isugid sa imong baba si Jesus kaway laing maluluwas si Jesu Kristo ra. Way laing maluluwas si Jesu Kristo ra. Si Jesu Kristo mo ayo sa mga masakiton. Si Jesu Kristo mo bautismo sa balaan nga Espiritu. Si Jesu Kristo mo ang maabot nga hari. Si Jesu Kristo manluluwas. Savior. Siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas. Way laing manluluwas si Jesu Kristo. Mao na siya ang gospel iko. Mao na ang atong i-share. Ug importante kayo nga puno ta sa Holy Spirit, inig-share na to sa word sa Ginoo. Kay sa diyang puno ka sa Holy Spirit igsuon, di lang yung kakahibaw nga sa dihang gamito na kaniya, kaingon ka, lihok giday sa Ginoo. Lihok gito sa Ginoo. Ngano man, kay di gito mahimo sa tao. Sama sa akong example ninyo. Sila ni Gideon, sila ni Jephthah. Di gito ilaha. Sa usalang ka war, sa usalang ka gubat, makapatay sila 600 ka mga tao, 5 kana. Sa usalang ka gubat, usa ka tao makapatay 600 ka tao. Di na mahimo sa ordinaryong tao. Pero tungod kay puno sila sa Holy Spirit, diha nila ang Holy Spirit. Ana nga higayon, igsuon, nahimo nila ilang misyon, bidaog sila sa gubat. Mao sa ning pasabot ani dinhi nga ang maghatag nato victorious life is the Holy Spirit. Ang balaan nga Espiritu. Obanan ingon si Paul, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Kikinahanglan maglakaw ka uban sa Holy Spirit. Sama ni Jesus, naglakaw siya uban sa balaan nga Espiritu o midaog siya sa tanan nga mga tentasyon, sa tanan nga mga lipat-lipat o sa tanan nga mga lingla sa yawa igsuon. Tinuod na kay ang yawa naa pa, wala pa siya gapusa. Naana sa Revelation nga maabot ang time gapuso na siya for 1,000 years. Gapuso na siya. Anang time, way manintal sa tao, anang hikayon na. Pero karon wala pa man siya gapusa. Naa pa ang yawa karon. Sige panintal sa mga tao. Ug mao gina iyang mission, mao gina iyang trabaho. Na si daghang mga demons nga iyang gidispatch. Bisag asa nga mga lugar, bisag asa nga mga dapit. Daghan kay mga demons nga iyang gidispatch igsuon. Mao bitaw na nga ang kanang mga drugs, dugay kay mapuo. Ngano man kay ang kanang mga drug lord na ay nagpaluyo ana nga mga demons, mga gagmay nga mga namaligya, mga drugs unsa pa na diha, dunay mga demon ana nga nagpaluyo nga ipang-assign sa yawa. O na nga lisod sumpuon, masumpo lang na siya sa diyang ato ng gubaton pinaagi sa Holy Spirit. Ato na siyang gubaton pinaagi sa intercession, pinaagi sa prayer and intercession. Ato na siyang gubaton igsuon, masumpo na siya. Pero ingon lang nga kanang surface ra kay na siya, nara na sa surface. So
Di gyud murag mawala ka diyo balik na sa ano man kay wa gyud nato gidil ang root cause. Mao nay importante kay suon sa kining gitawag nato og kining spiritual warfare. Importante kay na may bawta. Number 1, locate your enemy. Asa imong kaaway, kinsa imong kaaway, unsay iyahang mga strategy, unsa mao na siya importante kayo. So dinhi ato makita igsuon nanginahanglan kita sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mao sad nay mohatag nato discerning of spirits. Na mintras nga moadto ka sa usa ka lugar aron mo share sa word sa Ginoo, naa mo operate sa diyang discerning of spirits. Unsa na nga mga espiritu diha nga naa sa imong palibot. Nakinahanglan na siyang i-bind. Anha diya mo work ang binding and loosing. Actual. Mao ba ito na nga kinahanglan nga ato ginang i-pray ang atong mga lakaw, mga crusade, one-on-one evangelism, house to house, unsa pa na nga mga distribute og mga trucks inana ato ginang i-pray. Sige gina. Binding and loosing unsay mga espiritu nga dautan nga naa na nga lugar ato ginagapuson igsoon ngano man di na mada sa ordinaryo lang, di na mada ikinahanglan na dad-un gina diha sa espiritu, diha sa mga prayer and fasting, diha na nato mahimo igsoon. Importante kay na nya mauna nga importante kaayo nga mapuno ta sa Holy Spirit. Importante kaayo nga makadawat ta sa Holy Spirit kay matud pa dinhi makadawat ta sa gahom sa dihang mupunsad nato ang Holy Spirit. Napa mo diha. So mao na siya ang number 3. Napay bersikulo Episo 5:18. Episo 5:28. 18. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Matod pa ni Paul sa Bisaya, ayaw kamo paghubog-hubog sa bino, apan pagpapuno kamo sa Holy Spirit. Tingali dinhi sa Episo dunay uban siguro dinhi nga kusog pa kay mo inom og bahal ba. Mao na kusog pa kay mo inom og Red Horse ana siguro ba. Abot na ba ng Red Horse sa una. Base na ay mga uban nila dinhi kay nganong giswatan man sila ni Paul ani ay mo paghubog-hubog sa bino. Bughubog man ang gisulti Bisaya. Ayaw mo paghubog-hubog og bino. Apan maghubog-hubog ka sa Holy Spirit, puno ka sa Holy Spirit, mapuno ka sa Holy Spirit, buras ka mahubog ka sa Holy Spirit, mapuno ka sa Holy Spirit. Mo nay gusto ni Paul nga dili ta maghubog-hubog sa bino apan magpapuno ta sa balaan nga Espiritu. Importante kayo igsuon ang Holy Spirit nga magpapuno kita. Labi na karong panahon na nga hapit na mubalik ang atong Ginoo. Amo dia. Number 4. He sanctifies the believer, set himself apart unto holiness. He sanctifies the believer, set him apart unto holiness. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Suwat na ninyo diha. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you
for salvation. Gipili na kadaan sa Ginoo, sinugdanan padaan para maluwas through sanctification by the Spirit and believe in the truth. Ug butuo sa kamatuoran. He sanctifies the believer and set him apart unto holiness. Muna'y tuyo nganong gitawag ka sa Ginoo. Nganong gihimo kaniyang anak. Muna'y tuyo niya. Iyatang gisanctify. Iyatang gilahi. Gusto niya nga magpuyo ka diha sa pagkabalaan. Maglakaw ka diha sa pagkabalaan. Mao to, walk in the Spirit. Walking in the Spirit. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. First Peter 1:2. First Peter. Elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling by the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Moni pagdasig ni Paul, ni Peter. Ingon siya nga, elect according to the foreknowledge of God the Father. Gipili ka. Pinili ka sa Ginoo. Ingnay mong tupad diha, pinili ka sa Ginoo. In sanctification of the Spirit, gisanctify ka. Gilahi ka. Set apart. Gilahi ka. For obedience and sprinkling by the blood of Jesus Christ. Ang dugo ni Jesus na niagas ngadto sa cross sa Kalbaryo, mauni siya ang nag-sanctify. Amen. Nag-sanctify. Sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling by the blood of Jesus Christ. Amen. So diha lang sa ta kay naamtan ta sa oras. Pasalamat ta sa Ginoo igsoon. Amahan, nagaday kami kanimo, nagasimba kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo Ginoo sa imuhang mga pulong o Dios o God. Ako mga pag-ampo amahan nga imong pulong Ginoo nga among nadunggan karon magpabilin kini sa among makasing-kasing, magpabilin kini sa among mga panumduman, magpabilin kini Lord sa among inner man. Mutubo kini, mulambo kini, mamunga kini sa among makinabuhi. Bahimo na mo kining gabayan sa matag adlaw na mong pagkinabuhi aning kalibutan na Lord ang imong pulong suga kini sa among mga tiil ug kahayag sa among agianan Ginoo. Salamat sa imong pulong Ginoo nga imong gihatag kanamo karon nga magpabilin kini dili kini mawala Ginoo, dili kini makawat sa yawa Lord apan magpabilin kini sa among makasing-kasing Ginoo. Amahan Lord, ako nagaampo kung dunay may mga kaigsuonan karon nga dunay mga sakit ug balatian, Lord, hikapa sila karon. Ayuha sila karon o Dios sa ilang gipamati sa ilang panglawas Ginoo. Lord, amo gigapos ang tanang sakit sa ngalan ni Jesus. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios in Jesus name. Be bound in the name of Jesus. Every kind of sickness and disease, we bind you now in Jesus name. Ubo, sipo, nilana, trangkaso, plima, amo kang gigapos o gihinginlan in Jesus name. Wa kay labot sa makatawan sa Dios. Sakit sa atay, sakit sa kidney, sakit sa tinai, sakit sa kasing-kasing, we bind you now in Jesus name. Sakit sa diabetes, amo kang gigapos o gihinginlan in Jesus name. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios in the name of Jesus. Sakit sa hubak, wa kay labot sa ngalan ni Jesus. We bind you now in Jesus name. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios. Heart enlargement, we bind you now. We cast you out in Jesus name. Wa kay labot sa makatawhan sa Dios.
Tanang sakit among gibungkag karon, among gigapos. Be bound in Jesus' name. Be bound in the name of Jesus. And Father God, release healing, Lord, sa imong makatawhan. Complete healing, faster recovery, Lord, sa imong makatawhan, Ginoo. We release healing, O God. By your stripes, we are healed. By your stripes, we are healed. You sent your word and heal our disease. You sent your word and heal our disease. Lord, salamat sa healing sa imong makatawhan. Lord, salamat sa kaayuhan sa imong makatawhan. Salamat sa imong paghikap sa imong makatawhan, Lord. Dili lang among panglawas, bisan pa ang among kalag, ang among espiritu, Ginoo, imong gihikap karon, imong giministeryuhan karon sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa healing, Lord God, sa imong makatawhan, Ginoo. Healing gikan sa mild stroke in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa healing sa imong makatawhan, Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, Lord. Takus ka sa mga pagday kung pagsimba, Ginoo. Lord, padayon ikaw magaministeryo sa imong makatawhan. Padayon ikaw magahikap sa imong makatawhan. Padayon ikaw magapanalangin sa imong makatawhan, Ginoo, ginahanglan sa imong makatawhan. Lord, ibukbo sa imong makatawhan, Ginoo, ang Abrahamic blessing, O God. Nini gabi una, Lord, karon dayon, Lord, ibukbo kini sa imong makatawhan, Father God. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, imo lamang tanang dungog, himaya gahum hangtod sa kangturan. In Jesus name. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, maayong gabi tanan. Hallelujah. Thank you.